Si nanay ba ninyo, na dating mahilig maghorno o magluto, ay bigla na lang hindi na lumalapit sa kalan? O si tatay, na dati laging nag-aalaga ng halaman o nangangaso, ay 6 na buwan nang hindi nagagalaw ang kanyang mga gamit? Tinatawagan ninyo sila, nagtatanong kung kamusta, at ang tanging sagot nila ay isang salita lang, ayos lang. Pero sa kanilang boses, wala kang maririnig na saya o sigla. Iniisip ninyo na baka dala lang ito ng katandaan, pagod, o dahil sa mga karaniwang sakit. Pero paano kung sabihin ko sa inyo, maaari itong mga tahimik na sigaw ng paghingi ng tulong na hindi natin napapansin. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang tahimik na epidemya na madalas nating sinisisisi sa ugali o edad. Ito ang geriatric depression o depresyon ng mga matatanda. At ipinapangako ko, bago matapos ang video na ito, matututunan ninyong makita ang mga bagay na nakatago sa paningin ng marami, at malamang mailigtas ninyo ang kalusugan o maging ang buhay ng inyong mga mahal sa buhay. Linawin muna natin ang isang napakahalagang punto. Sa kultura natin, ang pagtanda ay kadalasang dinidikit sa mga malungkot pero marangal na imahe. Naiisip natin ang mga lolo at lola na nakaupo lang sa bintana, tahimik na inaalala ang nakaraan. Pero ang clinical depression ay malayo sa magaan na kalungkutan na yan. Hindi ito basta pagmumuni-muni lang tungkol sa buhay. Ito ay isang seryosong medical condition na umaatake sa utak, nagpapabago sa chemical processes nito, at literal na nagpapahirap sa buhay ng isang tao. Ang problema, sa loob ng maraming dekada, binaliwala ang mental health ng mga matatanda. Anumang reklamo tungkol sa kawalan ng gana, kalungkutan, o pagiging mahina ay itinuturing lang na normal na bahagi ng pagtanda. Ano pa ba ang inaasahan mo sa edad mong 70? Ang pamilyar at nakakalungkot na linyang naririnig ng marami. Dahil sa ganitong pananaw, milyon-milyon ang tahimik na nagdurusa, hindi nakakatanggap ng tulong dahil hindi nila maintindihan, pati na ang kanilang pamilya, na ito ay sakit at hindi lang normal na takbo ng buhay. Simulan natin sa pinakamadalas at pinakamapanganib na maling akala. Ito ang unang mito. Hindi yan depression. Sadyang sumama lang ang ugali niya dahil tumanda na. Ang nanay mo naging palasigaw o reklamo. Ang tatay mo naman naging masungit at laging may pinupuna at hindi nasisiyahan. Akala mo, nagbago lang sila at naging tipikal na matandang masungit. Pero tingnan natin ng mas malalim. Isipin mo, may isang tao na laging pagod, walang magawa, at may itim na butas ng kawalan ng pag-asa sa kalooban. Kahit anong maliit na bagay, kahit simpleng pakiusap, parang napakabigat na gawain. Ang ingay ng mga naglalarong apo na dati ay nagpapangiti sa kanila, ngayon ay parang nakabibingi. Ang pagpunta sa tindahan, parang pag-akyat sa Mount Everest. Ang pagkainis at galit sa ganitong sitwasyon ay hindi po ugali. Ito ay isang depensa. Ito ang paraan ng isang mahina, hirap na tao, pinahihirapan ng sakit, para ihiwalay ang sarili sa mundo na humihingi ng lakas na wala na siya. Ito ay sigaw na nagsasabing, hayaan niyo ako, hindi ko na kaya. Kaya, sa susunod na makita mo silang hindi maipaliwanag ang galit o pagiging masungit, huwag po muna tayong magdamdam o magtampo. Tanungin natin ang sarili, ano ba talaga ang nakatago sa likod ng matitinik na depensang ito? Para maintindihan nating mabuti kung ano itong depression, tingnan natin ito sa pananaw ng siyensya, lalo na sa mga senior citizen. Ito po ay hindi lang basta masamang araw o simpleng lungkot. Sa totoo lang, isa itong komplikadong sakit na umaatake sa ating damdamin, sa paraan ng ating pag-iisip, at maging sa kalusugan ng ating katawan. Sa loob ng utak natin,
Nagugulo ang balanse ng mga neurotransmitter. Ito yung mga espesyal na kemikal tulad ng serotonin, dopamine at noradrenaline. Sila ang responsable sa pagpapasa ng signal sa pagitan ng mga selyula ng ating utak. Sila rin ang nagkokontrol sa ating pakiramdam, sa pagtulog, sa gana nating kumain at sa ating lakas. Kapag nagkagulo ang mga ito, parang naglaho ang kulay ng mundo. Parang isang lumang TV na nasira ang setting ng kulay. Mayroon ngang lumalabas, pero malabo, kulay abo, parang walang sigla. Ganyan na ganyan ang nangyayari sa utak ng isang taong may depresyon. Mahalaga ring maintindihan natin, ang kondisyon na ito ay hindi basta nawawala kung sasabihin mo lang na magpakatatag ka o ayusin mo sarili mo. Hindi mo kayang puwersahin ang utak mo na gumawa ng sapat na serotonin sa pamamagitan lamang ng lakas ng loob. Isa itong malubhang karamdaman katulad ng diabetes or high blood pressure, alta presyon. Kaya ito ay nangangailangan ng propesyonal na pagsusuri at tamang gamutan at hindi ng pamamahiya or pagpipilit na huwag kang mag-emote. Ang una at marahil pinakamatingkad na senyales ay ang kawalan ng gana o tinatawag na anhedonia. Huwag nating intindihin ang teknikal na salita. Ang ibig sabihin lang nito ay simple at nakakatakot, ang pagkawala ng kakayahang makaramdam ng tuwa o ligaya. Ang mga bagay na dati rating nagpapasaya sa kanila ay parang wala na lang o minsan ay nakakairita pa. Naaalala mo ba si Lola na dati ay halos hindi mo na maalis sa harap ng telebisyon dahil sa mga paborito niyang drama o yung hilig niyang mag-alaga ng mga halaman at seedling sa balkonahe? Ngayon, nakapatay na ang TV at yung mga paso at lupa ay pinamamahayan na ng alikabok. O si Lolo naman na tuwing Sabado ay may kaligayahan sa paglalaro ng solitaire o binabasa ang dyaryo mula umpisa hanggang dulo. Ngayon, nakaupo lang siya, nakatitig sa kawalan. Hindi ito katamaran o pagkasawa lang sa buhay. Isa ito sa pangunahing sintomas ng depresyon. Literal na nawawalan ng kakayahan ang utak na maramdaman ang saya. Ang paborito nilang pagkain, parang walang lasa. Ang pakikipag-usap sa apo nakakapagod. Kahit ang magandang sikat ng araw, parang walang kabuluhan. Kung napansin mong binaliwala na ng mahal mo sa buhay ang kanyang mga nakasanayan at paboritong libangan, at kapag tinanong mo siya ng bakit, sumasagot lang siya ng ay parang wala akong gana, nakakasawa na kasi, o wala na akong lakas. Ito ay talagang seryosong dahilan para mag-alala. Ito ang senyales na unti-unting nawawala ang kulay sa kanyang buhay. Ang pangalawa at mahalagang palatandaan ay ang biglaang pag-iba ng kanilang nakasanayang oras ng pagtulog. At ito, lumalabas, ay nagpapakita sa iba't ibang anyo. Ang pinakakaraniwan ay ang insomnia o yung hirap na hirap matulog. Ang tao ay matagal bago makatulog, bali-balikwas at puno ng alalahanin ng isip. Pwede rin silang magising sa gitna ng gabi, mga 3:00 o 4:00 ng umaga, na may kakaibang lungkot at hindi na talaga makabalik sa pagtulog. Pagdating ng umaga, gising siya na pagod, walang pahinga, at ang masamang siklo na ito ay nauulit araw-araw. Pero mayroon ding kabaligtaran, ang hypersomnia o ang sobrang pagkaantok. Mukhang palagi na lang tulog ang ating mahal sa buhay, buong gabi at halos buong maghapon. Kaya niyang makatulog habang nakaupo at nanonood ng TV o humiga pagkatapos ng almusal at bumangon na lang kapag tanghalian na. Sa tingin natin, ito ay normal lang na pagpapahinga dahil matanda na. Pero ang totoo, ang ganitong pagtulog ay hindi pahinga. Ito ay pagtakas. Pagtakas mula sa mabigat na realidad, sa sakit ng damdamin,
at sa pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Kapag hindi na makayana ng paggising at pagharap sa buhay, ang pagtulog na lang ang tanging kaligtasan. Kaya, kung biglang nag-iba ang pattern ng pagtulog ng inyong kapamilya, kahit pa sobrang antok o sobrang gising, huwag nating isipin na matanda na lang talaga siya. Maaaring ito ay senyalis ng distress o hiling na tulungan mula sa kaniyang nervous system. Ang ikatlong babala na kailangan nating bantayan, lalo na sa ating edad, ay ang pagbabago sa paraan ng pagkain na nagdudulot ng pagbaba o pagtaas ng timbang. Katulad ng problema sa pagtulog, mayroon din itong dalawang matinding dulo. Ang una ay ang pagkawala ng gana kumain. Kapansin-pansin na mas bumababa ang kain. Umaayaw na sa paboritong pagkain, sinasabing hindi ako gutom. O parang may nakabara, hindi ko maibaba ang pagkain. Paliit ng paliit ang portion ng kinakain. Or minsan, hindi na talaga kumakain. Ito ay pwedeng magdulot ng mabilis at malaking pagbaba ng timbang na lubhang mapanganib sa ating mga nakatatanda. Dahil dito, humihina tayo, nawawala ng masa ng kalamnan, muscle mass, at lalong lumalala ang ating pangkalahatang kalusugan. Baka isipin ng mga kaanak na sakit lang ito sa tiyan, kaya ang ginagamot ay hindi ang totoong pinagmumulan ng problema. Ang pangalawang dulo naman ay ang kabaligtaran, ang labis na pagkain o overeating. Karaniwan, naghahanap ng mga pagkaing matatamis at carbohydrates tulad ng mga tinapay at kalaman. Sa sitwasyong ito, ang pagkain ang nagiging tanging paraan para makakuha ng mabilis na kaligayahan. Ito ang nagiging paraan para kainin ang kanilang pagkabalisa at kalungkutan. Nagreresulta ito sa pagdagdag ng timbang na nagbibigay ng dagdag na bigat sa puso at kaso-kasuan. Lalo nitong pinapalala ang mga sakit na pangmatagalan tulad ng diabetes. Kaya tandaan po natin, sa alinman sa dalawang sitwasyong ito, ang biglaang pagbabago sa gana kumain ay hindi lang simpleng kapritsyo. Ito ay malinaw na tanda na may mas malalim at mas seryosong problema sa kalusugan o damdamin. Ikaapat na palatandaan, ito na yung sobrang pagod. Yung pagod na hindi na mawala. Hindi ito yung pagod pagkatapos mong maghukay sa hardin o kaya'y naglakad ka ng malayo. Ito yung tipong wala ka ng lakas kahit sa pinakasimpleng gawain sa buhay. Napakahirap na bumangon mula sa kama, maghilamos o maghanda ng sarili mong almusal. Bawat galaw, kailangan mo pang pilitin ang sarili mo. Madalas nilang sabihin, pakiramdam ko, inihigop ang lahat ng lakas ko. O kaya, ang bigat ng katawan ko parang puno ng tingga. At para akong lowbat na ayaw ng mag-charge. Sa tingin ng ibang tao, para lang itong katamaran or kawalan ng gana. Pero, ang totoo, ito ay pisikal na epekto ng depresyon. Talagang pinapahina ng sakit na ito ang enerhiya ng ating katawan. Isipin mo na lang, yung modernong cellphone mo, yung baterya niya, halos sira na, mga 90% na ang sira. Magdamag mo siyang sinisingil, pero pagdating ng umaga, 10% lang ang laman at mabilis pa itong maubos. Ganoon mismo ang nararanasan ng tao. Kahit matulog ka pa ng 10 o 12 oras, paggising mo, mas pagod ka pa kaysa noong gabi. Ang matinding panghihinang ito ang dahilan kung bakit hindi makapamuhay ng normal ang isang tao. Ito ang nagtutulak sa kanila na tumanggi sa mga lakad, sa pakikipagkita, at sa huli, lalo lang siyang napupunta sa pag-iisa na nagpapalala pa ng kanyang kondisyon. Ang panglima at masasabing pinakamasakit na senyales para sa isang tao ay ang palagiang pagdama ng matinding pagkakasala, kawalang silbi at lubos na kawalan ng pag-asa. Punong-puno ng mga negatibong isipin ang kanyang isip tungkol sa sarili, sa mundo,
at sa kinabukasan. Magsisimula siyang sisihin ang sarili kahit walang malinaw na dahilan dahil sa mga luma ng pagkakamali o dahil pakiramdam niya ay nagiging pabigat na lang siya sa mga anak at apo o kaya dahil daw di niya napakinabangan ng tama ang buhay niya. Kahit maliliit na aberya lang tulad ng natapong tsa or nakalimutang salita ay pinalalaki niya na parang napakalaking sakuna. Para sa kanya, ito raw ay patunay na siya ay wala na talagang kwenta. Madalas mo siyang maririnig na nagsasabing, hadlang lang ako sa lahat, wala akong naitutulong, o kaya mas mabuti pa kung nawala na lang ako. Ang kinabukasan niya ay maitim na maitim, walang makitang ni isang sinag ng pag-asa. Tiyak na tiyak siya na hindi na iyon gaganda pa. Wala na siyang aasahang mabuti at ang paghihirap niya ay hindi na magtatapos. Itong pakiramdam ng lubos na kawalang pag-asa ay isa sa pinakadelikadong bahagi ng depresyon dahil ito ang pwedeng magtulak sa kanya sa masamang isipin. Pero tandaan natin, hindi ito ang totoo at malinaw na sitwasyon. Ito ay isang baluktot na pagtingin sa mundo, nakasuot ng madidilim na salamin ng kanyang sakit. Ang ika-anim na sintoma na kadalasan nating inaakala na normal lang dahil sa katandaan ay tinatawag nating cognitive impairment o ang paghina ng ating kakayahang mag-isip ng maayos. Kasama rito ang hirap na mag-focus, mahinang memorya at problema sa paggawa ng desisyon. Nahihirapan na siyang mag-concentrate sa pagbabasa ng libro or panunood ng pelikula at madalas ay bigla siyang nawawala sa daloy ng usapan. Nakakalimutan niya kung saan niya nilagay ang salamin, kung bakit siya pumasok sa isang silid, o kaya naman ang mga appointment sa doktor. Maging ang simpleng desisyon sa araw-araw ay nagiging mahirap na. Anong ulam ang ihahanda sa hapunan? Ano ang isusuot bago lumabas ng bahay? Ang mga gawaing dati ay automatic na tulad ng pagbabayad ng bills o pagkumpleto ng dokumento. Ngayon ay parang napakahirap ng gawin at nagdudulot ng matinding kaba. Kapag napansin ito ng mga kamag-anak, madalas silang matakot at maghinala sa pinakamalalang sakit, dementia o Alzheimer's disease. Pero tandaan, kahit na pwedeng hudyat ng mas malalang sakit ang depression, sa maraming pagkakataon, ang ganitong problema sa pag-iisip ay sintomas lang talaga ng depression. At ito ay fully reversible or gumagaling kapag nabigyan ng tamang lunas. Ang kondisyong ito ay may tawag pa nga na pseudo-dementia or pekeng dementia. Ang utak natin kasi, kapag overloaded sa negatibong isip at anxiety, wala nang natitirang lakas para magproseso ng ibang impormasyon. Kaya, huwag muna tayong magmadaling magbigay ng nakakatakot na diagnosis. Dapat munang alamin kung depression ba talaga ang sanhi nito. At heto na mga kaibigan, ang panghuli, ang pangpitong palatandaan. Ito ang pinakamahirap hanapin dahil nalilito na nga rito kahit ang mga doktor. Ito yung tinatawag nating somatization or yung bodily manifestations or pagsakit ng katawan. Napakadali kasing magtago ng depression sa likod ng iba't ibang sakit sa katawan. Baka parati na lang nagrereklamo ang tao ng matinding sakit ng ulo, sakit ng likod, ng mga kasukasuan, o kaya naman parang masakit sa dibdib. Meron din yung may problema sa tiyan, hirap dumumi, nagdadayariya, o kaya naman parang may mabigat sa sikmura. May mga pagkakataon ding nakakaranas ng pagkahilo. May naririnig na ring sa tenga, tinnitus, o kaya naman parang kinakapos sa hininga. Kaya ang ginagawa, sige ang lakad sa mga doktor, sa cardiologist, neurologist, gastroenterologist. Marami ng test ang pinagawa, gaya ng ultrasound, MRI, at ang daming laboratory exams. Pero ang sagot ng mga doktor, nagkakamot na lang ng ulo
Base po sa aming findings, malakas po kayo at wala po kayong sakit. Nakakapagod at nakaka-stress itong sitwasyon na ito. Kasi totoo yung sakit na nararamdaman mo, pero parang sinasabi ng iba na nag-iimbento ka lang. Ang totoo, napakatindi na ng sakit ng kalooban, kaya't ito ay literal na pumipiglas at lumalabas sa katawan. Ito ang tinatawag na somatization. Ang sakit sa isip at damdamin ay naghahanap ng daan palabas, at ito ay lumilitaw bilang pisikal na sintomas. Kaya kung ang minamahal ninyo ay parating may reklamo sa katawan, pero hindi naman makita ng mga doktor ang tunay na pinagmulan, kailangan na tayong mag-isip. Baka ito ay isang depresyon na nagtatago lang sa likod ng sakit sa katawan. Ngayon, linawin naman natin itong isa pang paniniwala na talagang nakakasama at may kaugnayan din sa pinag-usapan natin kanina. Pangalawang maling akala. Pag matanda na, normal lang na masakit ang katawan. Ganyan talaga. Totoo, syempre. Habang tumatanda, talagang may mga sakit tayong nararamdaman na nagiging chronic. Gaya ng arthritis, high blood, or hypertension. At yung sakit sa puso, yan ang realidad sa buhay ng marami sa ating mga nakatatanda. Pero ang depresyon, lalo pa nitong pinalalala ang mga kondisyong ito at nagdadagdag ng hirap na sana ay maiiwasan. Mas matindi nating nararamdaman ang sakit kapag tayo ay may depresyon. Ang taong nalulungkot or depressed, hindi na sinusunod ng maayos ang payo ng doktor dahil wala na siyang lakas o ganang gumawa nito. Nakakalimutan niyang uminom ng gamot, hindi niya nababantayan ang kaniyang presyon o kaya ang asukal sa dugo. Binababa ng depression ang pain tolerance natin, yung kaunting discomfort lang sana na kayang tiisin ng isang malusog na tao, nagiging matinding paghihirap o matinding sakit sa isang taong may depression. At ito ang pinakamahalaga. Ang depression mismo ay isang malaking peligro para lumabas at lumala ang iba pang sakit sa katawan. Pinapataas nito ang tsansa o heart attack at stroke. Pinahihina nito ang ating immune system at pinababagal nito ang paggaling natin matapos ang operasyon. Kaya ang pagsasabing normal lang yan na masakit ay hindi nakakatulong. Kailangan nating paghiwalayin. Ito yung sakit na dulot ng osteoarthritis or rheuma. At ito naman yung sakit na pinalakas at pinatingkad pa ng kalungkutan o depression. Kung kaya nating tugunan at gamutin ang pangalawang klase ng sakit, yung dulot ng depression, dapat gawin natin ito agad. Ang pagiging masyadong nag-iisa, ang tinatawag nating social isolation, ay parehong sintomas at pangunahing nagpapasimula ng depression sa ating mga nakatatanda. Kaya nagiging parang vicious cycle ito. Sa isang banda, dahil sa depression, ayaw na niyang makipag-usap. Wala siyang ganang kumilos, wala siyang lakas, pakiramdam niya hindi siya kaaya-ayang kasama at natatakot siyang maging pabigat sa iba. Kaya't nagsisimula siyang tumanggi sa mga imbitasyon, hindi na tumatawag sa mga kaibigan at umiiwas sa family gatherings. Mas gusto na lang niya at mas payapa para sa kanya na manatili na lang mag-isa sa loob ng apat na dingding. Ngunit sa kabilang dako, ang sobrang pag-iisa na ito ang nagiging pampalakas ng depresyon. Nawawalan siya ng suporta, ng magagandang emosyon na dulot ng pakikipag-usap at ng pakiramdam na siya ay mahalaga o kailangan pa, na iiwan siyang mag-isa kasama ang kanyang mga malulungkot na kaisipan na parang lumalaking amag, mold, sa isang madilim at basang bodega. Ang pagretiro, ang pagkamatay ng asawa o mga kaibigan, o ang paglipat ng mga anak sa ibang bayan, lahat ng ito ay biglang nagpapaliit sa ating social circle at nagiging madaling daanan ng depresyon. Maaring umabot ng maraming araw na wala siyang nakakausap
maliban lang sa cashier sa tindahan. Ayon sa mga pag-aaral, ang labis na kalungkutan na ito ay kasing sama sa ating kalusugan na parang naninigarilyo tayo ng 15 sigarilyo araw-araw. Kaya, kung ang inyong mahal sa buhay ay biglang nagiging retritista o mapag-isa, hindi lang ito dahil sa gusto lang niyang mapag-isa. Ito ay isang mapanganib na sintomas na nangangailangan ng inyong interbensyon. Nabanggit na natin ito noon, pero ngayon pag-usapan natin ito ng mas detalyado. Bakit nga ba ang depression sa mga matatanda ay hindi laging nagpapakita sa anyo ng luha o lungkot? Kadalasan, lumalabas ito bilang pagkainis, pagkagalit, at labis na pamimintas. Mayroong kasing maling akala sa lipunan na ang depression ay kapag humahagulgol ka lang at umiiyak sa unan. Kaya naman, kapag may nakikita tayong matandang laging galit at laging may reklamo, hindi natin naiisip na baka nagdurusa na pala siya sa depresyon. Ang maskarang ito ng galit ay lalong karaniwan sa mga kalalakihan sa ating henerasyon. Mula pagkabata kasi, itinuro sa kanila, bawal umiyak ang lalaki, huwag kang magreklamo, nakakahiya, o dapat maging matatag ka. Dahil dito, hindi sila sanay magsalita tungkol sa kanilang tunay na nararamdaman. Hindi nila kayang tanggapin kahit sa sarili nila na sila ay mahina o may kahinaan. Kaya ang lahat ng sakit, lumbay at pagkadismaya na hindi nila mailabas sa pamamagitan ng pag-iyak ay nagiging agresyon. Ang galit na lang ang nagiging tanging paraan na tanggap ng lipunan upang ipaalam na sila ay nahihirapan. Kaya nagagawa nilang magtaray o magalit sa kanilang mga kaanak dahil sa maliliit na bagay, pintasan ng lahat, at sisihin ang mga tao sa paligid nila sa kanilang mga problema. Mahalagang maunawaan natin na ang galit na ito ay hindi personal o hindi ito nakatuon sa inyo. Ito ay isa lamang baluktot na pagpapakita ng kanilang matinding panloob na pagdurusa. Sa likod ng pagkamainitin ng ulo at pagkairita, nagtatago ang isang taong lubos na nalulungkot at natatakot. Nangangailangan sila ng tulong, ngunit hindi nila alam kung paano ito hihingin. Napakahalagang tandaan na ang depression, lalo na sa mga nakatatanda, ay bihirang nag-iisa lang. Kadalasan, kapit-bisig ito sa iba pang malulubhang sakit, kaya mahirap na talagang tukuyin kung alin ang nagsimula at alin ang sumunod lang. Halimbawa, mas pinapataas ng depression ang panganib ng mga sakit sa puso at daluyan ng dugo. Ang talamak na stress na kasabay ng depression ay nakakapagpudpod at nakakapagpalala sa ating puso at ugat. Sa kabilang banda naman, kapag nagkaroon na ng atake sa puso o na stroke, ito mismo ang nagiging matinding dahilan para magkaroon ng tinatawag nating post-stroke or post-infarct depression. Mayroon ding malalim na koneksyon ang depression sa sakit na Parkinson's at Alzheimer's. Kadalasan, ang depression ang isa sa pinakaunang palatandaan o ang tinatawag na preclinical manifestation ng mga sakit na ito. Maaari pa itong lumabas ilang taon bago pa magsimula ang mga problema sa paggalaw o pag-iisip. Dagdag pa rito, pinapalala rin ng depression ang mga kondisyon tulad ng diabetes, matinding pananakit ng katawan at mga problema sa thyroid gland. Kaya nagiging parang isang vicious cycle o nakakasirang paikot-ikot. Ang sakit sa katawan ay nagiging sanhi ng depression at ang depression naman ang humahadlang para maging epektibo ang paggamot sa sakit sa katawan. Yan ang dahilan kung bakit napaka-importante na mayroon tayong komprehensibo or holistic na pagtingin kung saan hindi lang ang katawan ang ginagamot, kundi pati na rin ang ating isip at kaluluwa. Bakit ba talagang ang hirap na aminin ng mga matatanda ang tunay nilang kalagayan? Kung tinatanong mo, sasabihin,
ay okay lang ako kahit na ang dami na palang pinagdadaanan sa kalooban nila. Mayroon niyang ilang dahilan. Una, takot. Takot silang ipakitang mahina na sila. Pero ang pinakamalaking takot nila, baka maging pabigat sila sa mga anak nila. Nakikita nila kung gaano kayo kaabala, 'di ba? Ang daming trabaho, ang daming sariling problema na dapat ninyong harapin. Kaya naiisip nila, ang problema nila sa puso't isip ay maliit lang at huwag na kayong istorbohin. Ayaw nilang isabit sa inyo ang bigat ng kanilang dinadala. Pangalawa, kahiyaan o shame. Noong panahon kasi namin, sa henerasyon naming lumaki sa paniniwalang, tiyaga lang, kaya mo yan. Ang paglapit sa psychologist or psychiatrist ay parang malaking kahihiyan. Para yang pag-amin na talo ka na. Natatakot sila na baka husgahan sila na sira ulo or di kaya ay may diferensya. Grabe pa rin yung mga lumang paniniwala at stereotype na yan ang problema. Pangatlo, baka hindi talaga nila maintindihan kung ano ang nangyayari sa kanila. Hindi nila iniisip na ang nararamdaman nila ay isang sakit. Para sa kanila, normal lang yan dahil sa katandaan, sa pagod, o di kaya ganito lang talaga ang ugali ko. Hindi nila alam na pwede at dapat itong gamutin, na pwede pa silang sumigla ulit at gumaan ang pakiramdam. Kaya tahimik na lang silang nagtitiis. Ang misyon natin, ang tungkulin natin ay maging mas sensitibo, maging mapagmasid, at tulungan silang lusutan ang mga balakid na ito. Mahalaga ring malaman na magkaiba ang paraan ng pagpapakita ng depresyon sa kalalakihan at kababaihan, lalo na sa ating mga may edad na. Tulad ng nasabi na natin, mas madalas tinatakpan ng mga lalaki ang kanilang depresyon sa pamamagitan ng galit, pagiging iritable, at pagiging agresibo. Nagiging madalas din ang pag-inom nila ng alak para lang daw malunod ang sakit na nararamdaman nila. Minsan, gumagawa sila ng mapanganib na mga bagay o nagiging padalos-dalos sila. Halimbawa, sa pagmamaneho o sa bahay. Bihira silang magreklamo tungkol sa kalungkutan, pero mas madalas naman silang nagkakaroon ng mga sakit sa katawan, kirot, pagod, or problema sa kanilang potency. Mas gusto nilang mapag-isa at humihiwalay sa ibang tao. Sa kabilang banda, ang depression sa mga babae ay kadalasang nagpapakita sa mas karaniwan na paraan. Mas madali nilang inaamin na nakararamdam sila ng lungkot, pighati, at madalas silang umiiyak. Madalas din nilang binabanggit ang pakiramdam na may kasalanan sila o nawala silang kwenta. Ang depression nila ay mas kitang-kita sa pagiging balisa o anxiety, takot sa hinaharap, at labis na pag-aalala para sa sariling kalusugan at sa mga mahal sa buhay. Mas laganap din sa kababaihan ang tinatawag na somatized symptoms. Ibig sabihin, nagrereklamo sila ng iba't ibang sakit at masakit na bahagi ng katawan, pero hindi naman ito nakikita sa mga medical test o check-up. Ang pag-intindi sa pagkakaibang ito sa pagitan ng lalaki at babae ay makakatulong sa inyo na maging mas mapagmatyag sa mga di pangkaraniwang pagpapakita ng depression at makita agad ang problema kahit hindi ito mukhang isang typical na depression. O sige, napansin mo na nga ang mga senyales na may pinagdadaanan ang mahal mo sa buhay at kailangan mo siyang kausapin. Ito na siguro ang pinakamabigat at pinakamahalagang hakbang. Isang maling biro o salita lang, baka tuluyan na siyang magsarado. Ano ang mga salitang dapat talagang iwasan? Ang mga killer phrases na tinatawag, ayusin mo na yung sarili mo. Huwag kang magdrama dyan. Mas marami pang ang mas malala sa problema mo. Nagrereklamo ka pa. O mag-outing ka lang,
mawawala din yung lungkot mo. Ang mga ganyang salita ay parang binabaliwala mo ang sakit na nararamdaman niya at mas lalo lang siyang nakokonsensya sa kanyang sariling estado. Ngayon, paano ba natin sisimulan ang usapan ng tama? Humanap kayo ng tahimik na oras, yung walang istorbo. Tandaan, magsalita ka gamit ang ako or I statements. Huwag mong sabihin, ang init ng ulo mo na talaga. Bagkus. Sabihin mo, nag-aalala ako sa iyo kasi napapansin ko na lagi ka na lang malungkot nitong nakaraang araw. Huwag din, wala ka nang ginagawa, puro ka na lang nakahiga. Sa halip, nakikita ko na wala ka ng ganang gawin ng mga paborito mong libangan, kaya ako ay natataranta. Magpakita ka ng pakikiramay o empathy. Sabihin mo, hindi ko man lubos na naiintindihan kung gaano kabigat ang nararamdaman mo, pero nakikita ko na nahihirapan ka at gusto kitang tulungan. Huwag kang magbigay ng payo agad. Magtanong ka lang ng mga open-ended questions. Mag-alok ka ng tulong na may konkreto kang gagawin. Gusto mo bang samahan kitang magpatingin sa doktor para lang i-check ang kalusugan mo? Ako na ang magpapa-appointment at sasama ako sa iyo. Ang pinakaimportante sa lahat, iparamdam mo na nandyan ka, kakampi ka niya, at hindi mo siya hinuhusgahan. At ito na nga, dumating tayo sa pangatlong malaking maling akala. Nakakasama daw ang mga tableta, magiging parang gulay ka lang dyan. Napakakaraniwan itong takot sa mga antidepressant at sa mga gamot sa isip, lalo na sa ating mga seniors. Nanggaling pa yan sa mga dating gamutan noong nakaraang siglo na talagang marami pang side effects. Pero grabe na ang pag-unlad ng modernong medikasyon ngayon. Ang mga bagong antidepressant, lalo na yung tinatawag na SSRI or Selective Serotonin Reuptake Inhibitors, ay napakabisa na at halos wala ng masamang epekto. Hindi ka rin magiging addict dito. Hindi nito babaguhin ang pagkatao mo at lalong hindi ka magiging parang robot or gulay. Ang trabaho lang nila ay ayusin, dahan-dahan, ang chemical imbalance sa utak para bumalik sa normal ang level ng mga neurotransmitter mo. Parang nagbibigay ka lang ng insulin sa may diabetes o kaya naman ay maintenance para sa may alta presyon. Siyempre, ang doktor na psychiatrist na lang ang pwedeng pumili ng tamang gamot at dosage, lalo na kung senior ka na at may iba pang sakit. Bawal na bawal ang self-medication dito. Pero wag na wag kang matatakot sa mga gamot na ito. Para sa maraming tao, ito ang tanging paraan para makabalik sa normal at masayang buhay. Bukod sa pag-inom ng gamot, napakalaki ring tulong sa paglaban sa depression ang psychotherapy or therapy. Siguro naiisip ng marami, lalo na ng mga senior citizen. Bakit pa ako magbabayad para makipag-usap sa hindi ko kakilala? Nandiyan naman ang mga anak at apo ko. Pero tandaan po natin, ang therapist ay hindi lang basta kausap. Siya ay isang profesional na may mga espesyal na teknik na makakatulong sa atin para baguhin ang ating pag-iisip at pati na rin ang ating pag-uugali. Una, sa loob ng klinik ng therapist, ang senior citizen ay makakapaglabas ng lahat ng kanyang dinadala sa dibdib. Walang takot na husgahan ka o hindi ka maintindihan. Dito, maaari mong pag-usapan ang iyong mga takot, sama ng loob, mga pinagsisisihan, at maging ang takot sa kamatayan. Mga bagay na kadalasan ay hindi natin masabi kahit sa mga pinakamalapit sa atin. Pangalawa, tutulungan ka ng therapist na makita at labanan ang mga negatibong kaisipan na ugat ng depression. Halimbawa, yung mga ideyang wala na akong silbi or pabigat lang ako sa pamilya. Titingnan ng mga ito at itutuwid, kaya matututo kang tingnan ang sarili mo at ang iyong sitwasyon sa mas makatotohanang paraan. Pangatlo, ang therapy ay nagbibigay ng bagong direksyon
at kahulugan sa buhay, lalo na matapos kang magretiro o kapag nawalan ka ng minamahal. Ito ay proseso ng pag-a-adapt sa bago mong yugto sa buhay. Napakabisa lalo na ang Cognitive Behavioral Therapy or CBT. Hindi ito yung walang katapusang pag-uusap lang tungkol sa nakaraan. Ito di ay may istruktura at direksyon at nakatuon sa pagkuha ng solusyon at resulta dito at ngayon. Bukod sa tulong ng mga profesional, napakalaking bagay din ang mga simpleng paraan na hindi na kailangan ng gamot at ito ang pwede nating tulungan silang ayusin. Una at pinakaimportante, ang schedule o araw-araw na gawain, daily routine. Kapag may depression, nagiging magulo ang buhay. Pero ang maayos na schedule ay nagbibigay ng pakiramdam ng kontrol at kapayapaan. Sikapin nating pareho ang oras ng gising at tulog nila at dapat regular ang kanilang pagkain. Pangalawa, ang paggalaw ng katawan, physical activity. Hindi kailangan ng matinding ehersisyo. Kahit 15 hanggang 20 minutong simpleng lakad lang sa labas ay malaking tulong na. Ang pag-ihersisyo ay naglalabas ng endorphins, ang natural nating hormones of happiness. Subukan ninyong maglakad ng magkasama para maging pisikal at emosyonal na suporta mo na rin ito sa kanila. Pangatlo, ang sikat ng araw, sunlight. Ito ay nakakatulong maglabas ng vitamin D at serotonin. Sikapin nating buksan ang mga kurtina para maging maliwanag ang kanilang kwarto sa umaga. Pang-apat, ang pagkain, nutrition. Dapat ay sapat ang kanilang kain, lalo na ang mga pagkaing mayaman sa omega-3 fatty acids tulad ng matatabang isda, vitamin B tulad ng oatmeal at mga gulay, at tryptophan tulad ng saging, manok at keso. At panglima, ang paggawa ng mga simpleng bagay na kaya naman nilang gawin na nagdudulot ng kahit kaunting kaligayahan at nagbibigay sa kanila ng pakiramdam na may silbi pa sila. At sa pagtatapos, ito ang pinakaimportante, ang inyong papel. Tandaan po natin, hindi natin kayang gamutin ang depresyon ng ating mahal sa buhay. Trabaho talaga yan ng mga espesyalista. Pero meron po kayong magagawa na hindi kaya ng kahit anong doktor. Bigyan sila ng pakiramdam na minamahal sila, sinusuportahan at mahalaga pa rin sila. Ano ba ang konkreto nating pwedeng gawin simula ngayon? Una, maging nandyan lang po kayo. Hindi nyo kailangang magsalita palagi. Minsan, mas mahalaga pa sa libu-libong salita ang tahimik na pag-upo sa tabi nila, isang yakap, o sabay manood ng paborito nilang pelikula. Pangalawa, makinig. Makinig ng aktibo, ng hindi po nangingialam o nagbibigay ng payo kung hindi naman humihingi. Hayaan lang po natin silang maglabas ng saloobin. Pangatlo, tumulong sa mga gawaing bahay. Kunin na po natin ang ilang responsibilidad na hindi na nila kayang gawin. Halimbawa, mamili sa grocery o tumulong sa paglilinis. Kapag ginawa natin yan, maaalis sa kanila ang bigat ng pakiramdam na wala na silang silbi. Pang-apat, purihin sila sa pinakamaliit na tagumpay. Nakabangon at nagluto ng almusal. Sabihin nyo, ang galing-galing mo. Nakalabas at nakapaglakad-lakad. Ang saya ko at nakalanghap ka ng sariwang hangin. At syempre, ang pinakamahalaga sa lahat, huwag po tayong susuko. Ang paggaling sa depression ay proseso na matagal at may mga pagkakataon talagang babalik sila sa dati. Pero tandaan, ang tiwala ninyo sa kanila, ang inyong pagtitiis at ang inyong pagmamahal ang pinakamalakas na puwersa para sa kanilang paggaling. Kaya, mag-iwan tayo ng munting buod. Ang depression ng matatanda ay hindi dahil sa pagiging masama ng ugali, hindi rin ito katamaran, at lalong hindi ito normal na bahagi ng pagtanda. Ito ay isang seryoso at mapanlinlang na sakit na nagkukunwari lang na pagod, pagiging iritable,
at pananakit ng katawan. Inaagaw nito ang saya at sigla sa buhay. Hindi lang doon sa taong apektado, kundi pati na rin sa buong pamilya niya. Ang pinakaimportante na dapat nating tandaan ngayon, ang 7 pangunahing palatandaan, ang pagkawala ng ganang mabuhay, problema sa tulog at pagkain, laging pagod, pakiramdam ng pagkakasala, hirap sa pag-iisip, at mga kirot na walang malinaw na dahilan ay hindi natin dapat ipagwalang bahala. Ang pinakamalaking pagbabago sa ating pag-iisip ay ang pag-unawa na ang depression ay maaari at dapat gamutin sa anumang edad. Nag-aalok ang modernong medisina ng mabisang mga paraan na ligtas gamitin. Kapag binaliwala natin ang problema, hindi natin ito maituturing na paggalang sa edad. Bagkus, hinahatulan natin ang ating mahal sa buhay sa isang napakahirap na pag-iral. Tandaan po, ang inyong atensyon at pag-aalaga ay maaaring maging salbabida na bubunot sa inyong mahal sa buhay mula sa hukay ng kawalan ng pag-asa. Maraming salamat sa panunood ng mahalagang video na ito hanggang dulo. Kung sa tingin ninyo ay nakatulong ang impormasyong ito, paki-like po at mag-subscribe sa channel para hindi ninyo mapalampas ang susunod nating mga episode. At nais ko po sanang magtanong, sumulat po kayo sa comments kung naranasan ba ninyo ang ganitong pag-uugali sa inyong mga mahal sa buhay. Ano po ang ginawa ninyo? Ano ang nakatulong sa inyo? Ang inyong karanasan ay maaaring maging napakahalagang suporta para sa daan-daang tao na naghahanap ng sagot ngayon. Mag-ingat po kayo at alagaan ninyo ang inyong mga mahal sa buhay